Nagrereklamo na po ang ating transport sector sa sobrang taas, pero buti na nga inanunsyo niyo po no na baka next week meron na tayong rollback. This week po no Tuesday nagpatupad po. Ang marami po nagtatanong, meron ho bang pag-asa na i-unbundle na po natin ang presyo po ng gasolina, ng mga produktong petrolyo para po mas transparent na po at hindi na po masyadong mag-ano yung mga ang ating the private sector no, na marami po ng mga hidden charges at kumikita tiba-tiba ang oil industry. Opo, in-inform na namin yung mga oil companies na magbigay ng unbundling ng kanilang pricing, no? Or yung mga rollback nila or yung oil price hike. Meron po kami nung press briefing po yung DOE nung isang araw kahapon. Pinakita po namin yung presyo po ng bakit po ganyan yung mga oil yung rollback natin. Nandun po yung calculation at ang rollback po is based on the international market. Kaya nung nag-meeting kami sa oil companies, binigyan nila namin sila ng minimum na rollback which is 20 pesos per liter of diesel. So, natupad naman, no? Yung Tuesday, nag-20 to 23 pesos rollback sila. So, ngayon po, ang hinihintay pa yung mga additional data na para malaman po kung ano pa yung ibang mga charges, bakit ganyan yung presyo. Hindi lang sa rollback, kundi yung buong presyo po. So, hinihintay lang po kasi may mga kulang pa na datos na kailangan namin at kinokolekta pa. Okay, ma'am. Di ba medyo good news po sa atin dahil I think last week and a few days ago, no, nakatanggap po tayo ng supply ng langis galing po sa Russia. Pero bakit po, alam naman po din natin na we still need to get a waiver from the US bago po talaga tayo makabili ulit ng Russian oil. Doesn't this expose us po to geopolitical pressure or yung mga sanctions po? Kung hindi po aprubahan ng Amerika yung ating waiver na hinihingi sa kanila, ano po yung alternatibo po natin na nakikita na papagkukunan po ng ating langis? Yun po yung problema kasi imported lahat. Maghanap tayo ng source sa ibang bansa. So ngayon po, Russia, nakabili si Petron ng 1.54 million. Kasi po, dati po doon sa Middle East kumukuha. So, ang alternative source niya is Russia, so nakakuha siya. So ngayon, pag hindi, halimbawa lang, kasi alagay ko naman pa, matutuloy naman yun yung lifting na yun ng na-embargo. Pag hindi tayo makakakuha sa Russia, may ibang bansa din tayong pwedeng pagkukunan. Tulad ng North America, South America, Europe, Africa, marami pong ibang options. Even dito sa Brunei po, meron din silang crudo. So, we have, kaya po, tuloy-tuloy po, nung umpisa pa lang to, tuloy-tuloy po yung meetings po namin with all the embassies, with our ambassadors also, sila umiikot din sa sarili nilang post, na para po magkausapin po sila tungkol sa supply po natin ng langis.